Minsan talaga problema natin yung brownout at minsan talaga hindi lang siya brownout kundi patay sindi na kuryente. Minsan nakakatamad yung magbalik, magtanggal, balik sa outlet. At meron akong ala na makakasagot sa problema mong yan, si Smart Key Energy Mini UPS. So ito guys ay marami siyang gamit at ang kagandahan nito meron na siyang built-in battery. Life PO4 po yung battery niya. So mas maganda, mas matagal mo siyang gamitin. So ito guys ay meron na siyang built-in battery, Life PO4, 20,000 mAh. So kung gagamitin natin sa router natin ay magagamit natin ng 20 hours kasi 1 ampere lang naman yon. Tapos yung kanyang output ay selectable. Pwede sa 24 volt, 9 volt at 12 volt. Tapos pang-charge naman sa cellphone ay Type C, tapos yung USB Type A, 5 volt. Wi-Fi, monitor, yung mga CCTV, digital camera, pang-charge. Xbox, ano pa yan, mga POS, yung ginagamit sa mga mga card natin, iPad, PSP, iPhone, ba talaga, PS4. So, buksan natin. Ayun, meron siyang kasamang dalawang sticker mula kay DIY Pinoy. Yan, kilala niyo na yan. Magaling na yan, YouTuber. Tapos meron siyang kasamang manual, tapos yung certificate of guarantee, yung kanyang UPS. Yun o. Eto guys, o. Tapos yung additional na kasama dito sa box, yung kanyang connector. Tapos sa AC. Yun yung ilalagay natin sa device. Okay, so yung ginagamit nating Wi-Fi router, yung kanyang power supply hindi na natin magagamit kasi meron na siyang sariling supply dito. Direct sa 220. Yan, mabigat siya guys kasi malaki yung battery dito sa loob, 20,000 mAh. Lagay natin dito yung kanyang sticker. Tapos, dito sa likod ay meron siyang output para sa LAN, 24 volt. Then, yung kanyang reset button, pang-charge ng cellphone na Type A at Type C. 3 ampere dito, tapos dito naman ay 1 ampere. Tapos, output, 9 volt at 12 volt. Meron kasing mga router na 9 volt lang siya. Yung selector, 9 volt at 12 volt. Tapos, yung kanyang input. So, pwede sa 220 at 100 volt. Auto volt siya. Okay. Tapos dito sa harap ay wala. Tapos meron siyang pindutan dito. Protection para hindi siya mapindot during shipping. Okay. Bukan natin. Long press. Ayun. Long press pala. Okay. Subukan natin isaksak kasi 25% na lang yung laman ng battery. Ang maganda kasi sa mga ganitong device, yung UPS, hindi mo na kailangan pindutin. Basta nakasaksak na siya sa AC, bahala na siya. Kahit patay sindi yung kuryente, okay lang. Tapos, auto volt pa siya. Kahit nabagsak ang kuryente, gagana pa rin siya. Okay, saksak natin dito. Yun. Saksak natin. Ayun, nabilaw na yung status, ibig sabihin may kuryente na siya na pumapasok. So, ang ginagamit natin sa ngayon ay from AC. Tapos, pag tinanggal natin, kunyari brown out, automatic na, diretso pa rin yung kanyang operation. Yun. So, diretso pa rin siya. Tapos, pag nakasaksak sa AC, mayroong kuryente sa AC, nagcha-charge yung kanyang battery. Tapos, subukan natin i-select sa 12 volt. Yun o. Lumipat sa 12 volt. Balik natin sa 9 volt. Try natin pang-charge ng cellphone. Okay. Subukan natin sa Type C muna. Type C. Ayun. Gumana. Ayos. So, pwede mo siyang gamitin na power bank. So, kung gagamitin mo yung router mo sa bundok, pwedeng-pwede kung walang kuryente.
pansamantala. Try din natin sa type A. Yun, pwede. Ayos. So marami siyang gamit. Sa isang device, marami siyang magagawa or magagamit natin. Balik natin. Ayan, kahit random na patay sindi yung kuryente, okay lang. Yun, meron siyang delay. Kasi ang iniiwasan dyan yung peak, yung mataas na pasok ng kuryente. Okay, ayos. Isa pa. Ayan. Hindi siya time to time na aandar kagad yung AC. Okay, try natin, subukan natin yung yung kanyang output muna na 9 volt or 12 volt. Okay. Check natin. 9 volt, try natin sa isa. 12 volt. Ayun, 12. Subukan natin ngayon na isaksak. Yan. Kahit patay sindi yung kanyang input, yung ating source or yung ating kuryente. Subukan natin, kunyari brown out. Diretso pa rin at stable yung kanyang output. Natin, kunyari meron na, umilo na yung status, diretso pa rin. So yun ang kagandahan ng mga UPS, kahit patay sindi yung source natin, yung grid okay lang kasi nga meron siyang built-in na battery, meron siyang battery backup. So dito sa aking lugar, hindi ako gumagamit ng Wi-Fi, ang ginagamit ko lang ay data dito sa cellphone, hotspot. Ayan, so subukan na lang natin dito sa device ko dito. Eto, kayang-kaya niya to. Saan na dito? Nakaset ng 12 volt. Try natin. Ayun may ilaw na siya. So, subukan natin patayin yung yung source. Tanggalin natin. Kung mamamatay yung kanyang display. Ayun, diretso pa rin. So, kahit patay sindi yung yung source natin or yung grid, dire-diretso pa rin siya. Yun pang meaning ng UPS, uninterruptible power supply. Yan. Kahit patay sindi yung source, diretso pa rin yung operation ng ating Wi-Fi. So, dito, hindi na matrabaho. Basta isaksak lang natin dito sa ating device. Ayan. Pwede pala na dalawang Wi-Fi. Yun meron pang isa. Tama-tama sa mga naglalagay ng mga piso Wi-Fi, mga ganon. Lalo kung brown out, yan, dapat may ganito. Tapos kung pagdating ng kuryente, automatic siyang mag-boot up. Okay, nagcha-charge siya ngayon. Yun, meron siyang warranty na dyan, nakadikit. So, pag nasira yan, wala na siyang warranty. Yan guys, malaki yung kanyang battery, Ito yung kanyang main board, tapos yung kanyang main power supply. Mga DC-DC converter, tapos yung kanyang microprocessor. Ayos. Ito yung output ng kanyang 24. 5 volt tapos 9 at 12 volt. Check natin yung battery. Ito guys yung battery niya. So ang ginamit nilang battery dito guys ay 32650 LiPo4. Ang kanyang voltage ay 3.2 tapos naka 5,000 mAh. So yung apat ay 20,000 mAh. Tapos naka-series siya ng tigda dalawa. Ibig sabihin ay 6 volt lang siya. So, sukatin natin.
Maximum voltage ay 6 volt. Tapos, ang bawat cell niya ay yan, 3.0 kasi 25% na lang ang laman. Yung BMS ay nandito na sa board. Ayun o. Balik natin. Saktong-sakto lang sa mismong board niya. Yun. Ibalik na natin yung kanyang cover. Madali lang siyang buksan kasi nakalock lang naman siya. Yun. Dalawang screw lang. So, yan. Para sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng UPS ni DIY Pinoy, nakalagay po sa description box yung kanyang link at yung link ng channel ni DIY Pinoy. Para sa gustong magtanong.